3, 2, 1. In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Yan, say it every day. Sa mga bagot, nagtataka, ano ba yung Macarius? Macarius na sinisigaw nila. Macarius po is a Greek word, meaning po nun ay super blessed. Hindi ka lang basta blessed, ikaw ay lubos na pinagpala and happier. Hindi ka lang basta masaya, mas masaya ka pa sa masaya. Kaya naman, every time na dinideklara natin that in Jesus, I am super blessed, I am Macarius, hinihila natin ang pagpapala. Dinideklara natin na hindi lang tayo basta blessed, we are super blessed. Hindi lang tayo basta masaya, we are happier than happy. Yan. So let's proceed. Again, ang topic po natin is dealing with acceptance and rejections. Yan. Humans are relational being. Ibig sabihin po, yung mga tao natural na maghanap ng relasyon. Kaya naman nakadikit na sa ating nature yung kagustuhan na to belong, yan, mapasama, to be part of the group. We wanted to be accepted. Sino naman ba ang hindi, 'di ba? Gusto natin involved tayo. Gusto natin included tayo. Kaya nga 'di ba, kapag may umpukan, pagka may ganap, ano bang meron diyan? Gusto ko rin malaman. Diba? Kaya nga pagka may mga trend na nauuso, especially ang ating mga youth, gusto ko kasali ako dyan. Gusto ko meron din akong entry. Yan. So, kaya din ang sarap sa feeling kapag belong ka sa isang grupo. Kasama ka sa kwentuhan, kasama ka sa plano, kasama ka sa happenings. Pero at some point in time, lahat tayo makakaranas ng rejection. Taas nga po ditong kamay ng hindi pa nakakaranas ng rejection. Wala naman siguro, di ba? Lahat tayo nakaranas na ng rejection. Na-reject tayo sa trabaho, na-reject sa group of people, di ba? Ayaw ka na lang isali, di ka nila bate, kumbaga, di ba? Na friend zone, yan, na busted, na ignore sa GC, o kaya na-mute, na-mute yung notification sa Messenger, kaya pala hindi nag-reply, naka-archive ka na pala, di ba? Or even ma-reject ng circumstances, di ba? Gustong-gusto mong gumala kasi walang pasok, kaya lang nag-uulan naman, di ba? Nag-suspend ng pasok, physical, kaya lang meron namang may online naman, di ba? Ang daya ngayon, dati pag suspended talaga, umulan, umaraw eh. Ngayon, pag suspended, lipat tayo sa online, di ba? So, lamang pala kami doon. Kami baka hindi nakaabot na ganyang technology. Pag suspended, pag umaraw, laro sa labas, di ba? Ngayon, pag suspended, online tayo. Na para bang hindi apektado ng bagyo ang ating mga bahay. But anyway, they have a plan for that. They have reasons kung bakit nagdidikta sila or nagsasabi sila, nag-advise sila na mag-shift sa online learning modality. Ganon, okay? So everyone has experienced rejection and okay lang yon. Sabihin sa katabi, okay lang yon. Yan, okay lang yon. It's okay. The reality is rejection is painful. Totoo naman, di ba? At hindi lang ito malaking bagay. Again, hindi lang ito sa mga malalaking bagay. Di ba? Again, magkakaiba tayo ng emotional quotient. Magkakaiba tayo ng emotional responses. Maaaring sa tingin mo, napakaliit na bagay lang naman nun. Nagtatampo na, nasasaktan na, feeling rejected na agad. Okay? Again, magkakaiba tayo ng emotional responses. Maaaring sa iyo, maliit na bagay, sa kanya, malaking bagay. 'Di ba? Maaaring sa iyo, sobrang malaking bagay, sa iba naman ay maliit na bagay. All we have to do, kailangan natin gawin is to respect each other's emotional responses. 'Di ba? Huwag nating i-invalidate kasi yun yung number one na problema. Nag-open up sa iyo yung kaibigan mo, ang sagot mo, ako nga eh. Diba? So ano mangyayari? Baka hindi na sa'yo mag-open up sa susunod. Okay? Again, magkakaiba tayo ng emotional responses, emotional quotient, and emotional toughness. Yan. Kaya ang kailangan natin gawin ay intindihin at irespeto ang mga ramdaman ng ating mga kapatid. So may mga rejections na nakaka-move on tayo agad.
meron din namang mga rejections na dala-dala natin hanggang simula nung bata tayo hanggang ngayon, dala-dala natin, di ba? Rejection is one of the most universal and deeply felt human experiences, di ba? At isa sa mga bagay na pwedeng magbigay ng comfort sa atin is to know that Jesus sees our hurts and disappointments. Nakikita ito ni Lord at ang ating mga hurts and disappointments. Hindi lang niya ito nakikita, naranasan din niya ito mismo. Even Jesus faced deep rejection. Saan? Sa kanyang hometown mismo, his family and his closest friends. John chapter 1 verse 11 says, He came to his own people and they rejected him. Diba? Isipin nyo, yung Messiah, yung Lord and Savior, nagpunta sa kanyang own people, sa kanilang lugar, di ba? And they rejected Him. Sino ba naman yan? Messiah, tagapagligtas. Anak yan ng karpentero, hindi yan Panginoon, di ba? Even Jesus suffered or faced rejection. So ang comfort na pwede nating makuha doon is nakikita ni Lord at alam ni Lord kung ano yung nararamdaman mo. Amen? Amen. So ano naman kung alam ni Lord kung ano yung nararamdaman mo, alam din ni Lord kung paano ka i-comfort. Alam din ni Lord kung paano mawawala yung pain na nararamdaman mo every time that you face rejection. Amen? Amen. So there are lots of things na pwede tayong ma-reject. Pero sa ating mga anak ng Diyos, parang ang pinakamasakit na part na rejection is kapag nare-reject tayo dahil sa faith natin. Amen po ba? Naranasan nyo na ba na may mga masayang nagkukwentuhan, nag-uumpukan, tapos nung sumali ka, biglang nabago yung mood dahil sumali ka? Or biglang nabago yung flow ng usapan. Di ba? Ang saya-saya nilang pinagchichismisan yung ibang tao, tapos nung dumating ka, parang controlled sila. Tamed na tamed yung dila nila. O kaya biglang natatapos na lang yung usapan. No? Ang ganda-ganda ng kwentuhan. Nung dumating ka, biglang natapos. Tapos maya-maya, nag-alisan na. Di ba? So, or sa mga gatherings, di ba? Parang pagdating mo sa isang gatherings, ang saya-saya. Tapos biglang pag dumating ka, parang nagbago yung atmosphere. At ang natural response natin sa rejection is to build walls, di ba? Pull away or isolate ourselves. Lumalayo na lang tayo. Kasi nga, we feel rejected. Halip na puntahan natin, makihalubilo tayo, hindi na lang natin pinupuntahan. Halip na sumama tayo, halip na puntahan natin, hindi na lang din natin pinupuntahan. So, ang nangyayari, we let our past rejections dictate our future. Kasi na-reject na ako dati dito eh. Hindi na lang ako tutuloy. Halimbawa, nag-invite ka, di ba? Lahat naman, oo, sige, sama ako. Kaya lang, pagdating ng linggo, biglang meron palang appointment. Bigla palang may gawain. Bigla palang may okasyon. Biglang nagkaroon ng ganap. Diba? Biglang hindi na. So anong ginawa mo? Dahil paulit-ulit na lang na ganun, oo, tapos hindi susunod, anong nangyari? Nag-stop na tayo. Excuse me. Kasi nga, na-reject na tayo once and ayaw na nating ma-feel yung rejection. Kaya yung past rejections natin, nadidikta na yung ating mga future. Halimbawa, nag-ayang mag-Bible study. Yan. Kaya lang pagdating ng oras, 2:00 ng tanghali, biglang nawala sa bahay or natutulog daw, di ba? Tapos, wala na, nag-stop na tayo na mag-invite or magsabi na mag-Bible study. But here is another comfort from our Lord. Psalms 34 verse 18 says, "The Lord is near to the broken-hearted and saves those who are crushed in spirit." Yeah. So, okay lang kung broken-hearted ka sa mga rejections na natanggap mo, especially kapag involved ang faith natin. Hindi ka, tinaguan ka na kasi ayaw na niyang ma-invite mo siya every Sunday kasi nahihiya na rin siya, hindi din naman siya talaga pumupunta. Iniiwasan ka na kasi ayaw na niyang,
Ayaw na niyang pag nag-iisap kayo, Word of God, yung ikinukwento mo, gusto niya yung ibang chismis, yung naririnig sa'yo. 'Di ba? Even if broken ka dahil sa rejection sa nanggaling, dahil sa ating faith, the Lord is close to the broken-hearted. Amen? Hindi lang din naman yan kapag ka may kinalaman sa ating faith. Hindi ka natanggap sa trabaho, 'di ba? Or bumagsak ka sa quizzes, exams, hindi natuloy yung mga deals na inaasahan natin. That's uri din po yun ng rejection. And we have the comfort na kapag tayo ay nasaktan, if our hearts are broken, the Lord is close to us. Amen? Amen. So anong kailangan natin gawin? Lumapit din tayo sa Diyos. Amen? Kasi madalas, ang nangyayari, ang response natin, pag feeling natin hindi okay ang lahat, lalo tayong lumalayo. Bakit? Kasi naiisip natin, parang wala namang ginagawa ang Diyos. Parang hindi ko naman nararamdaman ang Diyos. Amen? Again, lagi natin sinasabi, laging nandiyan ang Diyos. Amen? Baka kaya hindi mo siya nakikita, hindi ka sa Kanya nakatingin. Baka kaya hindi mo siya nararamdaman kasi lumalayo ka sa Kanya. Amen? Kaya again, whenever you feel hurt, broken-hearted, you feel rejected, the natural response, kasi nga, tao tayo ay lumayo. Di ba? Pero, hindi iyon. Bilang anak ng Diyos, dapat ang response natin ay patuloy na lumapit sa ating Diyos na buhay. Amen? Amen. The Bible reminds us na when our hearts are broken, nandyan lang palagi ang Diyos. Hindi siya lalayo. Hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Yan, in Matthew. So, kaya naman today, pag-aralan na natin is next po, how to deal with rejections. Okay? Hindi na natin pagpo-focusan yung acceptance kasi alam naman na natin ang kailangan nating response kapag nakaranas tayo ng acceptance, nakatanggap tayo ng blessings, di ba? Always praise the Lord. Kung meron man o wala, praise the Lord. So, mag-move forward na lang tayo sa rejection. Kasi nga, lahat naman tayo nakakaranas ng rejection at dito tayo madalas pumapalya. Okay? So, in Matthew chapter 10, dito po yung isinugo ni Lord Jesus yung 12 disciples. And Jesus gave His disciples a practical strategy kung paano ba i-handle ang rejection even before they walked out of the door. So, how to deal with rejection? Number 1 po is acknowledge the rejection. Ang number 1 na step para masimulan nating tugunan ang problema is i-acknowledge natin na meron palang problema. Amen? Amen. Kasi hindi mo maayos ang problema kung ikaw mismo in denial ka na may problema ka pala. So same with rejection. You cannot address rejection, you cannot deal with rejection unless you acknowledge the rejection. And what we have to do is to search for open doors, not closed hearts. Yan. Matthew chapter 10 verse 11 says, and whatever town or village you enter, search there for some worthy person and stay at their house until you leave. Yan. Ang sinabi po, search there for some worthy person. Nung sinabi po ni Lord Jesus sa mga disciples na search for worthy person, ang ina-establish po niya dito is law of spiritual and emotional stewardship. Nung sinabi po niya na maghanap kayo ng mga worthy na tao, hindi sinabi ni Lord na maghanap kayo ng mga perpektong tao na tatanggap sa inyo. Ang gusto pong sabihin ni Lord is humanap kayo ng someone na willing na tumanggap at open na makinig sa mabuting balita ng kaligtasan, to the message of the kingdom. So, Jesus is telling us na ang mission ay hindi pagpipilit ng mabuting balita. Hindi po natin ipipilit. Hindi tayo pinadala para pilitin at hilahin sila o sa pilitang dalhin ang tao sa Panginoon. Tayo po ay pinahayo para harapin ang mga tao na nauna na pong kinilusan ng Diyos. Binuksan na ang mga puso at isipan para tanggapin ang mabuting balita ng kaligtasan. Amen?
Sige, kung natatandaan po natin, ano po yung last point sa lesson natin nung Sunday sa part 4 po ng Simplicity of Evangelism? Ano po yung last point natin? God is already working as you invite. Di ba? Yun yung lesson natin na nakaraan. You're not starting the work. Hindi ikaw ang nagsisimula. You're joining what God is already doing. Yan. Kasi, tandaan po natin na hindi po tayo ang nagsisimula. Ang Diyos ang nauuna. Kaya nga po importante, every now and then, bago tayo humayo, bago tayo mag-share ng salita ng Diyos, is we always pray. 'Di ba? Pinapanalangin natin sa Diyos lahat ng ating gawain. 'Di ba? Kasi, again, hindi tayo pinadala para mamilit. 'Di ba? Kasi kapag lagi nating pipilit ang ating faith sa ating mga kapamilya, sa ating mga kapag-anak, katrabaho o mahal sa buhay na ang isip at ang puso sarado talaga, kaya committed yan. Pagdating mo, re-reject ka kaagad yan. Matigas na matigas ang puso, sarado ang mga tainga. Lahat na lang ginagawa mo para masyaran sila ng Word of God, di ba? Nag-a-adjust ka na, and then nakikisama ka na sa kanila. Mga kapatid, watch yourself. Okay? Baka kasi sa kagustuhan mong mawin yung ating mga mahal sa buhay, ating mga kaibigan, nagiging people pleaser ka na. Baka dahil gusto mong mawin sila, nakikiayon ka na sa mga gawain nila. Ang ending, baka ikaw pa yung madala nila. Kaya Paul warns us and reminded us in Galatians chapter 1 verse 10, yan, am I now trying to win the approval of human beings or of God? Or am I trying to please people? If I were still trying to please people, I would not be a servant of Christ. So, Paul reminded us na hindi natin pwedeng pagsabayin na i-serve si Lord at i-please ang mga tao. Minsan, rejection is God's way of saying to you na, nak, hayaan mo na, ako na muna, di ba? Baka kasi kaya ayaw tumubo kasi hindi pa handa ang lupa. Pero don't get me wrong mga kapatid, hindi po natin sinasabi na kapag ayaw, kapag nireject ka, stop ka, hanggang doon na lang, bahala ka na sa buhay mo, diyan ka na lang, di ba? Ang sinasabi po natin is, let God do the work. Amen? Amen. Kasi sa totoo lang po, natural naman talaga na response to. Mentras na pinipilit mo, mentras na kinukulit mo, linggo-linggo na lang, lalo kanyang tataguan. Lalo kanyang i-reject. Amen? Naranasan niyo na po ba yun? Gustong-gusto mo silang dalhin sa church, di ba? Kada linggo na lang, ini-invite mo sila. Oy, tara na sa church, di ba? Kalapit-lapit mo lang naman. Tapos nung Monday na naman, nung hindi umatid sa church, tara na. Parang ilang linggo na kitang inaaya. Yan. Kakapilit mo. Tinaguan ka na. Diba? Amen? Yan. So again, hindi natin sinasabi mag-stop ka na. Ang sinasabi natin ay hayaan mong kumilos ang Diyos. At syempre, habang kumikilos ang Diyos, may gagawin din tayo. Lutuin natin sa panalangin. Amen? Amen. Walang matigas na puso ang hindi lalambot kapag niluto sa panalangin. Amen? Amen. May kilala ba tayong ganyan? Amen. Diba? Sige po, palakpakan natin ang Diyos. Amen. Kahit gaano pa katigas yan, di ba? Yung karne nga ng baka na sobrang maganit, kahit wala kang pressure cooker, kahit sa simpleng pot lang, sa simpleng kaldero lang, pag pinakuluan man 2 oras, 3 oras, 4 na oras, lalambot din yan, di ba? Paano pa kaya yung puso na niluto sa panalangin? Amen? Amen. Yan. So again, hindi natin sinasabi na bahala ka na dyan sa buhay mo. Mali. Amen? As sabi natin ay hayaan nating kumilos ang Diyos. Baka, alam mo yun, parang nangyayari naman talaga to. And I believe may naka-experience sa atin ito na sobrang kinukulit mong mag-church. Laging humihindi, laging tumatanggi. Di ba? Magulat ka na lang, isang araw, nandyan sa likod, nakikinig. Amen?
Magulat ka na lang isang araw, siya pa yung kakalabit sa'yo. Na, kailan ba ulit yung ano ng church nyo? Sama nga ako. Di ba? Or magulat ka, nagba-Bible study ka sa malapit. Sumisimple, sumisingit, biglang uupo. Di ba? Bakit? Kasi nga, gawin lang natin yung part natin and God will do the rest. Again, this is the ministry of God. Amen? Nakikijoin lang tayo sa nasimulan na ng Diyos. Amen? Amen. At syempre, hindi hindi mabilis lalago ang isang tanim, syempre, kung wala din tutulong dito na magpalago. Hindi naman pwedeng puro ang Diyos lang. Well, pwede naman kasi nga makapangyarihan natin ang ating Diyos. Pero mas mabilis tutubo, mas mabilis mamumunga kapag tinulungan natin na alagaan yung tanim, yung tumubong salita ng Diyos sa puso ng ating mga mahal sa buhay. Amen? Amen. So, again, hindi natin titigilan. Okay? Okay lang ma-reject. Alam natin yan. Normal po yan sa ating faith. Normal po yan sa ating pag-iimbita. Pero let it not hinder you from praying for the person. Kasi malay mo, again, bigla na lang, nandyan na yan. Katabi mo na pala yan. Kasama mo na palang nagbi-minister. Kasama mo na palang naglilingkod sa gawain ng ating Diyos na buhay. Amen? Amen. So number 2, how to deal with rejections. Okay? Number 1, acknowledge the rejection. Siyempre, kapag na-acknowledge mo na, proseso na natin. Process the rejection. So, recall your peace because it belongs to you. So next po, sa verse 13 naman po ng ating key text. Ayan, Matthew chapter 10 verse 13, if the home is deserving, let your peace rest on it. Okay? If it is not, let your peace return to you. So, by the way, pwede po ba nating i-flash yung key verses natin sa una? Matthew chapter 10, verses 11 to 15. Yan. Ito po pala yung buong kwento para po masundan natin habang nagpupunta po tayo sa ating mga key points. Yan. Pwede niyo po ba akong sabayan? Matthew chapter 10, verses 11 to 15. Whatever town or village you enter, search there for some worthy person and stay at their house until you leave. Verse 12, as you enter the home, give it your greetings. If the home is deserving, let your peace rest on it. If it is not, let your peace return to you. Verse 14, if anyone will not welcome you or listen to your words, leave that home or town and shake the dust of your feet. Truly, I tell you, it will be more bearable for Sodom and Gomorrah on the day of judgment than for that town. So again, ito po yung time na isinugo ni Lord Jesus ang 12 disciples para magpagaling, mag-share ng mabuting balita. So ang utos sa kanila, humanap kayo ng mga worthy na tao. Okay? Sabi pa nga sa kanila, huwag kayong magdadala lang kahit na ano. Diba? Sabi nila, huwag kayong magdadala ng golds or silvers. Diba? And then, ang sabi doon, humanap kayo ng mga bahay na matutuluyan nyo. Kapag pinatuloy kayo, greet them, accept their peace. Pero pag hindi naman, sige, umalis lang kayo. Pag nyo yung dust sa feet nyo and magpatuloy. Okay? So going back sa verse 13, if the home is deserving, let your peace rest on it. If it is not, let your peace return to you. Yan. So, ang message lang sa atin dito is to protect your peace. Amen? Peace po, kapayapaan, hindi po peace na isda. Okay? Sabihin nga sa katabi, protect your peace. Yan. And nung sinabi po ni Lord Jesus na let your peace return to you, ito po yung sinasabi niya. He is showing us na ang peace pala natin ay internal possession. Sa atin pala yung peace natin. Hindi po ito nakadepende sa environmental condition. Bakit? Kasi most of the time, nakabase ang peace natin sa mga happening sa buhay. Di ba? Kapag nag-uulan, bagabag tayo. Di ba? Or kapag hindi tayo tanggap ng mga tao, bagabag tayo. So,
If they accept your presence and your faith, you have peace. Pero kapag nireject ka naman or nilayuan ka, nawawala ang peace, di ba? But Jesus says, if someone rejects your love, your testimony, or your perspective, that offering, hindi ito nawawala yung peace natin at hindi rin ito nababawasan. Parang tumatalbog lang mula sa kanilang matigas na puso, papabalik sa atin. John chapter 14 verse 27 says, "Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid." Diba? Sabi ni Lord, yung peace na nakuha mo ay galing sa akin, galing kay Lord. Hindi to kagaya ng nasa mundo. Diba? Kung ito ay hindi kagaya ng nasa mundo, kung hindi ito yung galing sa mundo, hindi din ito dapat kayang tanggalin sa'yo ng mundo. Amen? Ang peace na tinatamasa natin ay peace na nagmumula sa Diyos. At kung ito ay nagmumula sa Diyos, hindi ito kailanman dapat makuha o maalis ng kaaway. Kaya your heart should not be troubled and you should not be afraid. Bakit? Kasi nung ibinigay ni Lord Jesus ang peace sa atin, it is a strong message na kasama natin siya kahit saan man tayo magpunta. Kaya mga kapatid, be at peace ano man ang kalalagayan natin ngayon. Amen? Amen. So, Jesus gives peace that the world cannot give. Kaya hindi rin to kayang tanggalin ng kahit anumang bagay sa mundo. Halimbawa na lang, next. Halimbawa na lang, bumili ka ng Jollibee. Yan. Sino gusto ng Jollibee? Yan. Halimbawa, bumili ka ng Jollibee. Excited ka. Pinili mo pa lahat ng gusto mo sa menu, di ba? Pinagsama-sama mo pa dahil merienda lang dadawin, minix and match mo na lahat ng gusto mo. Tapos, pupunta ka sa kaibigan na gusto mong share ng Word of God, di ba? Kaya lang, pagdating mo doon, tulog daw, wala daw. Ayaw magising kasi hindi naman tulog, di ba? Ay, hindi siya magising. So, anong ngayon mangyayari sa Jollibee? Masasayang ba? Hindi, di ba? Mas marami akong Jollibee. Amen? Amen. So, ganoon lang din po yon, di ba? Yung peace na nasa sa atin na po iyon. Amen? I-reject ka man sa trabaho, i-reject ka man ng group of people, i-reject ka man sa faith mo, yung peace nasa sa atin. Hindi po ito nabawasan. Amen? Amen. Again, walang mali sa iyo. Sabihin sa katabi, walang mali sa akin. Amen. 'Di ba? Napakaganda nga nung iniaalok natin, 'di ba? Buhay na walang hanggan. Alam niyo, yung iba kasi kaya nade-discourage na mag-invite, nade-discourage na mag-set up ng Bible study once they are rejected, feeling nila something is wrong with them. Lord, parang may kulang pa sa akin, 'di ba? Hindi parang Lord, hindi pa yata okay yung knowledge ko, yung faith ko, kaya ako nire-reject. Again, walang mali sa iyo. Amen? Amen. Baka kasi hindi pa talaga handa ang puso. Amen? O anong kailangan natin gawin? Lutuin sa panalangin. Amen. Pwede rin, di ba? Bigyan natin ng Jollibee. Kung hindi naman, kung tanggihan tayo, marami tayong Jollibee. Amen? Amen. Yan. Another thing that should give us peace is this: God moves even in the midst of our rejection. Amen? Kasi ito yung madalas na nasa isip natin. Once we are rejected, ang iniisip natin, pinabayaan na tayo ni Lord. Diba? Sino din po dumating sa punto na yun? Diba? Kapag may prayer na hindi binigay, si Lord naman, pinabayaan ako. Diba? So, sumbat pa yan. Di ba? Lagi naman ako makatin, Lord, eh. Tapos, bakit hindi ko ito nakuha? Nag-serve naman ako, Lord, eh. Bakit hindi ko pa makuha? Di ba? Ganun. Ayun yung nangyayari. But always remember that God is working even if you cannot see it. Amen? Amen. Patuloy-tuloy na kumikilos ang Diyos. At for our appreciation, silipin lang po natin ng mabilis, 'di ba? How God uses rejection. Ginagamit po ng Diyos ang rejection para sa atin. And number one, ginagamit niya ang rejection as a divine redirection, 'di ba?
Imagine niyo yung GPS, 'di ba? Sa mga nagda-drive or sa mga lagi napupunta sa mga hindi familiar na lugar, 'di ba? Imagine niyo, 'di ba yung GPS, kung halimbawa nagkamali ka ng halimbawa pinapaliko ka sa kaliwa, pero hindi ka nakaliko, 'di ba? Anong gagawin ng GPS? Magre-reconfigure, magre-recompute yan, hahanapin niya yung susunod na pinakamagandang daan. Imagine mo kapag yung GPS biglang pagka hindi ka nakaliko, sabi sa iyo ng, 'di ba, yung yung pagkataan sa 40 kilometro, lumiko sa kanan. Di ba? Ganun. Eh, hindi ka lumiko sa kanan. Sabi sa yung GPS mo, ayoko na nga, bahala ka na dyan. Imagine kung ganun, di ba? So, yung mga rejection natin is a means of God's redirection. Baka kasi mali na yung dinadaanan mo, mali na yung path na pinupuntahan mo, 'di ba? Hindi ka natanggap sa trabaho kasi baka mamaya yung trabaho pala kukunin yung oras mo sa Panginoon. Amen? Hindi natuloy, hindi nag-prosper yung business mo. Baka kasi yung business mo kukunin yung oras, buong lakas, pati yung oras ng family mo, pati yung mga tao mo sa Diyos. Amen? Hindi ka pumasa sa gusto mong course. Baka pala kasi pagdating mo, pagka-graduate mo, dadagdag ka lang ulit sa mga tambay. Oversaturated na pala. Oversaturated na pala kasi yung course na kinuha mo, sobrang dami na, 'di ba? So again, God uses our rejection as divine redirection. Amen. Lagi nga sinasabi, 'di ba? When one door closes, another opens, 'di ba? May nagbubukas. Anong kailangan nating gawin, 'di ba? Parang GPS, i-reconfigure natin. 'Di ba? Hanapin natin kung saan ba yung daan na nililid sa atin ni Lord. Proverbs chapter 16 verse 9 says, "In the hearts of humans plan their course, but the Lord establishes their steps." Masyado tayong madaming plano sa buhay natin, di ba? Siyempre, sino ba namang walang plano sa buhay? Lahat tayo gusto ng ganito, lahat tayo gusto yumaman, magkaroon ng pera, magkaroon ng magandang buhay, magandang bahay, sasakyan, di ba? Sino ba naman ang hindi? Kaya lang, always remember na marami ka mang plano, pero the Lord establishes our steps, di ba? Baka kasi kaya hindi ka makarating-rating sa plano, mali pala yung dinadaanan mo batay sa plano ng Diyos. Amen? Amen. Alam niyo yung mas okay na para sa akin na okay na hindi ko nakuha kasi ayaw pala ni Lord, kaysa naman nakuha ko tapos doon ko na-realize na ayaw pala ni Lord. Anong nangyari? Nawala. Amen? Halimbawa, binigyan ako ngayon ni Lord ng 1,000,000, hindi pa pala ako handa. Biglang nawala. Kung saan napunta sa maling investment, napunta sa maling business, anong mangyayari? Araw-araw ko pang iisipin, sayang yung 1,000,000, di ba? Wherein nakuha ko yung 1,000,000 dahil doon sa plano ni Lord, base sa timeline na inilatag ni Lord, I believe everything will be perfect. Everything will be on the perfect time. Amen? Lahat will fall into places. Bakit? Kasi nga, plano ito ng Diyos para sa iyo. Amen? Amen. Sige po, palakpakan po natin ang Lord. Again, di ba? Baka kasi mali na yung daan na tinatahak mo, kaya ka nare-reject. Next, number 2 is, God uses rejection as a heavenly protection. Bilang protection din, di ba? Psalms 121 verse 7 says, "The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life." Yan. Minsan kasi, we view rejection as punishment. Diba? Kapag na-reject tayo, naku, pinaparusahan yata ako ni Lord. Diba? So, tandaan nyo mga kapatid, ang no sa mga tao is usually ang pag-rescue sa atin ni Lord sa ating faith, shielding us from something bad happening or for harm happening in our lives. Kasi baka mamaya, again, na-reject ka kasi nga, ikakapahamak mo pala. 'Di ba? Sino dito yung kapag yung anak mo, 'di ba, nanghingi sa'yo ng kutsilyo, yung matalim na matalim, ibibigay mo ba?
Hindi, di ba? Pero depende sa sitwasyon. College na pala, culinary arts pala kasi ang kurso, kaya gusto niya ng kutsilyo. Ibibigay mo ba? Siyempre, ibibigay mo kasi kailangan niya yon, di ba? So again, hindi hahayaan ng Diyos na mapahamak ka. Okay. Lagi lang yan, dalawang perspektibo. O, lagay na lang natin, anak tsaka magulang. Yung anak, gabi na, hindi pa umuuwi, hindi nagpaalam. Diba? Tapos, pagdating, syempre, anong gagawin ng nanay, ng magulang? Papagalitan, di ba? O, yung anak, anong iisipin? Ang KJ naman, parang hindi kayo dumaan sa pagiging mga binata't dalaga, di ba? Or yung tatay, sinundo doon sa galaan, pinagalitan, napahiya sa harap ng mga kabarkada niya, di ba? Anong iniisip ng anak? Hindi na inisip yung mararamdaman ko. Okay. O, lipat naman tayo ngayon mga anak. Puntahan natin yung perspective ng mga nanay, ng mga tatay. Gabing-gabi na, hindi pa umuwi yung anak ko. Ang daming nangyayari, ang dami kong nababalitaan. Ano ba yung nararamdaman ng mga parents natin? Amen? 'Di ba? Nangangamba yan. Asa na ba yung anak ko? Buhay pa ba yung anak ko? No, wag naman, 'di ba? Kasi ganon mag-run ang isip ng mga parents. They assume the worst, 'di ba? So mga kapatid, mga anak, ilagay din natin ang perspective natin sa ating mga magulang. Si tatay naman, si nanay naman, hindi na inisip yung nararamdaman ko. Inisip mo ba yung nararamdaman ng mga magulang mo? Amen? So, ganun po yan. Tingnan natin yung mga perspektibo. O, punta naman tayo dito sa ating main point, di ba? My thoughts are higher than your thoughts, sabi ng Diyos. My ways are different from your ways, di ba? Kung gaano kalayo ang langit sa lupa, ganun din ang layo ng ating kaisipan. Kaisipan ng aking mga at ang aking mga ways sa inyong ways, di ba? Ngayon, kung baka ang nakikita lang natin ay yung rejection, hindi yung acceptance, hindi yung magandang plano ni Lord, kaya tayo nagtatampo. Amen? Amen. So kapag nakakaranas tayo ng rejection, tignan din natin yung perspective. Kasi natural sa taong maging selfish, lalo na kapag hindi niya nakuha yung gusto niya. Diba? Kapag hindi niya nakuha yung gusto niya, puro sa kanya na lang yung iniisip. Puro yung sa kanyang perspective na lang yung iniisip. Why not look at it on the perspective of God? Diba? Bakit ba hindi ako natanggap? Bakit ba hindi nila ako tinanggap? Bakit ba nilayuan nila ako? Ano bang perspective ni Lord? Diba? Baka malay mo, gusto mong mag-resign, gusto mong maghanap ng trabahong maganda, nag-apply ka habang nasa work ka pa, hindi ka natanggap, nagtampo ka na kay Lord, ma-promote ka pala, kaya ka hindi hinayaan ni Lord na matanggal na lumipat ng trabaho, di ba? Gusto mong mag-branch out ng business mo, hindi natuloy. Mas marami pala kasing clients yung pupunta doon sa number 1 o pinakaunang branch mo, di ba? Gusto mong maging ganito yung kurso mo, hindi ka pumasa, mas pagpapalain ka pala dito sa kurso na to. Amen? Gusto mong pumunta sa ibang bansa, hindi ka natuloy, hindi na-process yung visa mo, yung working visa mo, mas ibe-bless ka pala ni Lord dito sa Pilipinas. Amen? Amen. So again, let us just try to look at it on God's perspective. 'Di ba? Hindi yung puro sa atin lang. Kasi kadalasan, dahil sobrang gusto natin yung isang bagay, lahat ng negative hindi natin nakikita. Nakikita lang natin yung positive. Ito din yung number 1 reason kung bakit feeling natin kontrabida lahat ng tao sa paligid mo. Bakit? Kasi ikaw, nakikita mo yung positive. 'Di ba? Pero sila kasi, nakikita nila yung mga pwedeng hindi magandang bagay na mangyari sa iyo. Again, it's all about the perspective. So again, marami tayong plano, but the Lord establishes our ways. And the Lord will keep you from all harm. Hindi ka hahayaan ng Diyos na maput to harm. Amen? Amen. So number 3, yan. Pangatlo, God uses rejection as a perfect provision. Yan. When humans count you out, it is God's way of telling you na, nak,
Sa akin nanggagaling yan, hindi yan sa tao. Amen? Amen. Hindi po ang trabaho mo ang nagbibigay ng pera sa iyo. Ang Diyos ang nagbibigay ng provision sa iyo. Amen? Amen. Hindi po yung mga plano mo, hindi po yung specific na kurso ang magpapayaman sa iyo. Ang Diyos ang magpapayaman sa iyo. Amen? Amen. Hindi yung iniisip mong circumstansya ang makakapagpaangat sa buhay mo, kundi ang Diyos na kumikilos sa buhay mo. Amen? Amen. So, when the world says no, turn back to God. And God is always saying yes. Yes, anak. Gusto kitang magkaroon ng buhay na maganda. I have plans to prosper you, not to harm you. I have plans to give you hope and your good future. Diba? Ang kailangan lang natin gawin is to redirect. Baka kasi mali na yung dinadaanan natin. Mali na yung daan na tinatahak natin. Diba? And look at it as on God's perspective. Diba? Alam naman natin na gusto ng Diyos ang the best para sa atin. Amen? Now, let that be our comfort. Kung may mga mangyayaring hindi maganda, when hindi natin maintindihan or hindi natin maisip ano bang plano ng Diyos, hindi natin maintindihan kung bakit nangyayari ang mga bagay sa buhay natin, let that be our comfort. Anak ka ng Diyos at may maganda siyang plano para sa buhay mo. Amen? Amen. Ang kailangan mo lang gawin, magtiwala sa Kanya. Amen? Amen. So let us not let rejections stop us from serving the Lord. Okay? Ang mga rejection na yan, hinahayaan ni Lord kasi maaring binibigyan kanya ng redirection or ng protection at pinapaalala niya sa atin na sa kanya nagmumula ang provisions. Philippians chapter 4 verse 19 says, "And my God shall supply all your need according to His riches and glory by Christ Jesus." Tandaan po natin yan. Our God will supply everything, all our needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Kaya naman, huwag tayong mawawala. Amen? Sabihin sa katabi, huwag kang mawawala. Amen. So, moving on to our final point, number 3. Yan, how to deal with rejection. Number 1, of course, is to acknowledge. Number 2 is to process the rejection. And number 3, move past the rejection. Yan. Shake the dust away. Matthew chapter 10 verse 14 says, "If anyone will not welcome you or listen to your words, leave that home or town and shake the dust of your feet." Shake the dust of your feet. So, just to have a better appreciation, diba? Dati po in the ancient times, especially yung mga Jews, yung mga strict na travelers, diba? Kapag lalabas sila paglalabas sila ng bansa, pagbabalik sila, syempre hindi naman sila naka-aeroplano noon. It's either nakakamelyo sila or naglalakad sila, diba? Bago sila pumasok sa Holy Land, diba? Pinapagpag nila lahat ng alikabok, lahat ng foreign objects sa kanilang katawan para sinasabihan nila, walang unclean things na makapasok sa Holy Land. Okay? So, ganun po yon. And tingnan po natin, notice po kung ano yung instruction ni Lord sa atin. Kapag hindi tayo tinanggap, leave the home or town and shake the dust of your feet. It is one way of saying na, okay na ako dyan. Di ba? Wala akong, you rejected the good news of salvation. Notice yung sinabi niya, alis na lang kayo. Hindi sinabi ni Lord na, hindi, kapag di kayo tinanggap, pilitin nyo. Makipagdebate kayo doon sa loob ng bahay. Ipilit nyo kasi magandang balita yan. Hindi. Hindi rin sinabi ni Lord na, sige, pagkasara, alis lang kayo na maayos, tapos batuhin nyo yung bintana para mabasag. Di ba? Hindi rin sinabi ni Lord na ganon. Ang sabi niya is, leave. Diba? Alis na kayo and make sure that you do not bring any hostility towards the person. Bakit? Kasi nga, kagaya ng sinabi natin kanina, baka hindi pa handa ang puso. Amen?
Amen. So shake the dust of your feet. Philippians 3:13 says, ayan, hindi tayo makaka-move forward kung dala-dala natin yung mga alikabok, the dust of our past rejections. Diba? No, dear brothers and sisters, I have not achieved it, but I focus on this one thing, forgetting the past and looking forward to what lies ahead. Gaya ng nasabi natin nung una, don't let our past rejections dictate our future. Kung na-reject ka man dati, again, walang mali sa'yo. Amen? Baka kasi hindi pa sila handa. So, let us forget the past and look forward to what lies ahead. Shake the dust of your feet. So next po, dito, sino dito yung mga nakaranas pang manalaktak sa mga pilapil? Di ba? Or kahit na lang kapag ka maulan, tapos maputik, tapos naglalakad tayo. Di ba? Anong nangyayari? Dumidikit yung putik sa sapatos. Naalala ko nung bata ako, yung Rambo, yun di ba yung Rambo na tsinelas? Alam niyo yun? Di ba? Ganyan kakapal. Pero pag naglaro ka sa bukid, ganyan nakakapal pag uwi mo. Kasi ang dami ng putik na nakakapit. At kapag madaming putik, ang nangyari, bumibigat, mahirap maglakad, mahirap mag-move forward. So, whenever we feel that the mat of rejection is sticking to our feet, sa ating mga sapatos, sa ating mga paa, kailangan natin gawin is ipagpag ang mga dust or muds of our past rejections. Amen? Amen. Huwag niyong ipunin. Sabihin sa katabi, huwag ipunin. Ipagpag. Yan. Ipagpag natin ang mga dust or putik ng rejections na nag-accumulate sa ating mga buhay. Amen? Amen. Kasi, whether you like it or not, kahit sabihin natin sa loob natin, ako lang naman nakakaalam, di ba? Ang putik na yan, kapag pinasok mo sa bahayan, makikita yung bakas. Amen? Whether we admit it or not, whether sabihin man natin or hindi, nakikita kasi ng tao na may bumabagabag sa isip mo. Amen? Amen. Nakikita nila yan. Kala mo, acting normal ka lang, pero hindi. Nakikita yan ng mga taong nakapaligid sa iyo. Especially those people who cares. Amen? Amen. Kaya kaya pag may pinagdaraanan ka and someone asked you, kamusta ka na? It means that they are feeling that something is wrong. Amen? If you are comfortable enough, then you share it to them. Baka matulungan ka niya. If not, then it's okay. Tell it to the Lord. Amen? Amen. Yan. So, again, shake the dust off. Hayaan natin, ipagpag na natin. Amen? Amen. So, balik lang tayo doon sa una kong kwento bago tayo magtapos sa ating lesson. Daranasan nyo na ba na yung one time, merong masayang nag-uusap, tapos kapag dumating ka or kapag lumapit ka, nababago yung timpla ng atmosphere, nagiging controlled sila. Diba? Anong nangyayari? Parang nagto-tone down yung mga usapan nila. Or naranasan mo na ba kapag sa gatherings, di ba? Pag dumating ka, biglang nababago yung atmosphere. Di ba? Ito yung tanong ko sa inyo. Mabuti ba yon o masama? Magandang bagay ba yon o hindi? Diba? If you look at it on people's perspective, parang hindi yata maganda yon, di ba? Bakit? Dahil ba Christian ako? Iiwasan niyo na ako? Dahil ba Christian ako? Mababago na yung mga pinag-uusapan nyo. Okay? But come to take a look on it. Diba? Nung lumapit ka, na bago yung conversation nila, nag-tone down, hindi ba magandang bagay yon? Bakit? Kasi nakikita nila na Christian ka, kaya dapat iwasan natin yung masyadong chismis. Diba? Pag pumunta ka sa isang handaan, natatago yung mga beer sa ilalim ng lamesa. Bakit? Kasi alam nila na hindi yon okay. Diba? Alam nila na hindi yon maganda. Diba? Come to think of it, hindi kaya baka nagbabago yung atmosphere, baka kaya hindi ka nila sinasama kasi alam nila na hindi pasado sa standards
as Christians yung mga ginagawa mo. Diba? Again, gaya nung napag-aralan natin dati, dapat hindi tayo thermometer, di ba? Kung mainit, doon tayo sa mainit. Kung chismisan, chismisan din yung gagawin natin, di ba? Kung inuman, inuman din yung gagawin natin. Tayo dapat ay mga thermostat. Dapat we bring the temperature, di ba? You are a Christian here in the church and you are a Christian paglabas mo ng simbahan, di ba? Baka mamaya, kaya pala sila humihinto, kaya pala sila nagto-tone down ng usapan kasi hinihintay ka nila na mag-share ng Word of God. Kasi alam nila, Christian to eh, di ba? Christian to eh. Baka mamaya mag-share ng Word of God, hintayin natin, di ba? Sa mga occasions, di ba? Kaya pala nagbabago yung atmosphere, biglang humina yung video okay, di ba? Pagdating mo, kasi baka pala alam nila pagdating mo, ipagpa-pray mo pala kasi yung may birthday, yung may okasyon, kaya nag-a-adjust sila sa atmosphere mo. Amen? Amen. Come to take a look on it. Tingnan natin, baka pala kaya nababago yung atmosphere pag dumadating tayo is effective yung testimony na nakikita nila sa buhay natin. Amen? Amen. Baka naman kasi mamaya, one time, kaya pala sila huminto. Diba? Kasi alam nila na pagdating mo, ipagpe-pray mo sila. Amen? Kaya naman pala sila laging nandyan, nagkukwentuhan, laging pinaparinig sa iyo yung kwentuhan para pag lumapit ka, imbitahin mo na ulit sila. Kasi sasama na pala sila. Handa na pala yung mga puso nila. Kaya pala lagi silang nandun, sama-sama, nagkukwentuhan, tuwing dadaan ka, kinakawayan ka pang ganon. Kasi pala, para kapag nag-imbita ka ng Bible study, ito yung mga kasama natin pag nag-Bible study tayo. Amen? Amen. So, let's look on the brighter side. Baka kaya pala nagbabago yung pananaw, nagbabago yung atmosphere kasi effective pala yung testimony ng buhay mo na nakikita nila. Amen? Amen. So, again, it is not always a bad thing kung nire-reject ka ng mundo. Amen? Kung feeling mo, nire-reject ka ng mundo. Baka pala kasi, ang nangyayari, the world is seeing how God is faithful in your lives. Kaya naman kapag nandyan ka, pinipilit nilang umakma sa iyo. Kaya pala nababago yung topic nila kasi gusto nila kapag nandun ka, ang pinag-uusapan nila is tungkol din sa salita ng Diyos, tungkol sa mga mabubuting gawa ng Diyos sa kanilang mga buhay. Kaya pala nababago yung atmosphere kasi they are letting you know that you are setting the temperature, that when you arrive, nakikita nila, itong taong ito, itong Kristiyanong ito, nakita ko kung paano binago ng Lord ang buhay niya. Why not gayahin ko siya kapag nandito siya, gayahin natin ang mga gawin niya. Until such time na na dumating yung time na kapag dumarating ka, hindi na pakiramdaman. Diba? Ayan na si brother, birthday nung anak ko, tigil niyo muna yan. Pag-pray nyo nga muna yung anak ko. Diba? Pagdating mo sa tindahan, ayan na si sister. Diyan, pag-pray mo naman kami. Diba? Malapit na yung exam ng mga anak ko. Diba? Malapit na yung nag-a-apply ng trabaho si mister. Pag-pray mo naman kami. Amen? Amen. So again, shake the dust of your feet and protect your peace. Amen. Do not let your past rejections dictate how you will move forward with your future. Again, yung peace na yan ay nasa sa iyo. Kung hindi nila tanggapin kung ano yung ino-offer mo, dapat hindi mawala ang peace na nasa sa iyo. Amen? Amen. So, let's just have a quick recap ng mga napag-aralan natin. How to deal with rejection. Number 1 is to acknowledge the rejection. Yes, normal lang po na magkaroon ng rejection. And number 2 is process the rejection. And number 3, move past the rejection. Amen. And pwede po bang pakibalik on how God uses rejection sa ating mga buhay? Number 1, it is our divine redirection. Number 2 is a heavenly protection. And number 3 is perfect provisions. Amen.
natural or normal na mayroong rejection tayong mararanasan. Pero come to think of it, yung mga rejection na yan, nagmumula yan sa mundo. Because never ever kang ire-reject ng ating Diyos na buhay. Amen? Amen. Kaya naman, be at peace. Protect our peace kapag ka tayo ay nakakaranas ng rejection. Instead of blaming God, instead of asking God kung bakit ba ganito, bakit ba ganyan, isipin natin, ano ba ang plano ni Lord sa buhay ko? And you should be at peace kapag tinanong mo ang sarili mo. Whenever hindi mo alam ang pinagdaraanan mo. Kapag tinanong mo ang sarili mo, ano bang plano ni Lord sa akin? You should be at peace. Bakit? Kasi alam mo na maganda ang plano ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Amen. So, what is our Macarius Challenge? Yan. Macarius Challenge is protect your peace, move past rejections, and delight in God's acceptance. Again, nasa atin lang po ang ating kapayapaan. Hindi dapat ito maagaw ng kaaway dahil ang Diyos mismo ang nagbigay nito. Let us move past our rejections and delight in God's acceptance. Dahil araw-araw, ikaw ay pipiliin ng Diyos. Amen? Amen. Sige nga po, isa pa po, malakas ang ating Macarius Challenge. Protect your peace. Move past rejections and delight in God's acceptance. Amen. Shall we pray? Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, na kami na naman po ay nagkasama-sama at nagkatipon-tipon upang mag-aral ng iyong mga salita, Panginoon. Lord God, maraming salamat po sa iyong mga paalala sa amin, Panginoon, mula sa iyong mga salita na aming natutunan sa araw na ito, Panginoon. Lord God, dalangin namin, Panginoon, na yung mga napag-aralan namin, Panginoon, ay magsilbi namin kalakasan sa aming araw-araw na pamumuhay. Dalangin namin, Panginoon, na whenever we face rejections of any kind, Panginoon, alalahanin namin, Panginoon, na we are eternally accepted on you, Panginoon. Kami tinanggap mo ng walang kondisyon, Panginoon. Kami inibig mo ng walang kondisyon, Panginoon. Kaya anumang rejections, Panginoon, na maranasan namin sa mundong ito, Panginoon, let us have the peace, Panginoon, na everything falls perfectly as you plan. Lahat na nangyayari sa buhay namin, Panginoon, ay parte ng iyong magandang plano para sa aming mga buhay, Panginoon. And Lord God, help us guard our hearts, Panginoon, especially sa mga pagkakataon na we feel rejected because of our faith, Panginoon. We feel rejected kasi hindi nila tinatanggap, Panginoon, ang alok naming mag-share ng mabuting balita ng kaligtasan. We feel rejected, Panginoon, dahil hindi sila tumutugon sa aming mga invitations, Panginoon, na sumama sa iyong bahay-sambahan, Panginoon. Lord God, whenever we feel these rejections, Panginoon, help us to guard our peace, Panginoon, na hindi ito manakaw ng kaaway, Panginoon. Let the peace come back to us and move forward, Panginoon. Patuloy pa rin kayo mag-imbita ng mga tao, ng mga mahal namin sa buhay, ng aming mga kamag-anak, ng aming mga katrabaho, kaklase, kapitbahay, Panginoon. Even, Panginoon, makaranas kami ng rejection, Panginoon. And Lord God, help us, Panginoon, na magkaroon ng pusong handang manalangin, Panginoon, sa lahat ng mga taong nagre-reject sa amin, Panginoon. Sapagkat alam namin, Panginoon, na patuloy kang kumikilos sa kanilang mga buhay, Panginoon. And time will come, Panginoon, dahil sa aming mga panalangin at sa iyong pagkilos sa buhay ng aming mga taong iniimbita, their rejections will turn into acceptance, Panginoon. Darating din yung panahon, Panginoon, na kapag inimbita namin sila, Panginoon, sasama sila, Panginoon. Darating din yung time, Panginoon, na kapag
gusto namin mag-share ng mabuting balita ng kaligtasan, they will openly accept it, Panginoon. And darating yung Panginoon, darating yung oras, Panginoon, na makakasama namin sila sa bahay-sambahang ito, Panginoon. Mag-aaral lang yung mga salita at darating yung panahon, Panginoon, na makakasama namin sila na maglilingkod sa iyong ubasan, hahayo at magdadala ng isang kaluluwa para sa iyong kaharian, Panginoon. Lord God, we pray, Panginoon, na patuloy niyo po kami bigyan ng open hearts, open ears, open eyes, and open minds, Panginoon, to see, Panginoon, to know, to discern, Panginoon, and to hear, Panginoon, yung mga plano mo sa buhay namin whenever we encounter rejections, Panginoon. Lord God, ang mga rejection mo, Panginoon, ay way ng pagtuturo mo sa amin, Panginoon. Way of redirecting us, Panginoon. Way of protecting us, Panginoon. And way of reminding us that the provisions, lahat ng provision na kinatamasa namin ay nanggagaling sa iyo, Panginoon. Lord God, let us not depart from the truth, Panginoon, na ikaw lamang ang aming kailangan, Panginoon. Apart from you, wala kaming magagawa, Panginoon. And Lord God, we have the comfort, Panginoon, na hindi kami nagsisimula, Panginoon. Sa halip, Panginoon, ay sumasama kami, sumasakay kami sa mga magandang bagay na nasimulan mo na, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, and we pray, Panginoon, sa puso at sa buhay ng bawat isa na narito, Panginoon, na patuloy silang mag-imbita amidst the rejection, patuloy silang mag-share ng Word of God amidst the rejection, Panginoon. Patuloy silang magpatuloy, Panginoon, sa kanilang paghahanap ng trabaho amidst the rejection, sa kanilang pag-aaral ng mabuti amidst the rejection, sa kanilang pagiging isang mabuting Kristiyano amidst the rejection, Panginoon. At pagpatuloy-tuloy lang hanggang dumating yung panahon, Panginoon, na makita namin, Panginoon, at maunawaan namin at pasabi namin, Lord, the best talaga ang plano mo sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. And dalangin namin, Panginoon, that the peace that you have given us, Panginoon, ay hindi maagaw ng kaaway, Panginoon. And let us help us to move past our rejections, mga fresh rejections man yan, Panginoon, o yung mga rejections na matagal na naming dinadala, Panginoon, and delight in the acceptance of you, O God. Dahil Panginoon, sa iyo kami ay laging accepted. Dahil sa iyo kami ay laging tanggap. Dahil sa iyo kami ay laging worthy. Dahil sa iyo kami ay laging katanggap-tanggap, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo po namin binabalik ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba. In Jesus' name we pray. And everybody will say, Amen. Amen. Again, ano po ulit ang ating Macarius Challenge? Protect your peace, move past rejections, and delight in God's acceptance. Because in God, we are always accepted. Stay super blessed in Christ. We are Macarius. To God be the glory. Good day, brothers and sisters! May natutunan po ba tayo sa ating lesson? If yes, ilagay sa comment section. At kung nagustuhan mo ang video na ito, you can find more like this in our YouTube channel, The Master Teacher BS. You can like, share, and subscribe. See you on our next videos. Stay super blessed and stay Macarius. Bye!